Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for October 16 to 31, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Sag. What's coming to you second half ng October? Glamour. Yun. Naayos nyo ang inyong sarili, styling nyo, yung hair nyo. Some of you pwedeng nag-experiment sa inyong makeup. O, kung dati wala kayong hilig mag-ayos, ngayon mas mag-aayos na kayo. Maaring mas pinapahalagahan nyo na ngayon yung sarili nyo, yung the way you present yourself to the world. Some of you are doing some positive affirmations. Napaka-powerful niyan, positive affirmations. Nakaharap ko sa salamin and you're talking to yourself and you're telling something positive about yourself. Kasi yun yung, kumbaga nagre-reflect siya, di ba? So parang mas nadodoble yung energy na yon. You are seeing the possibility of everything na naiisip mo for yourself. Good things about yourself. Knowledge. Yung iba sa inyo, you're increasing your knowledge, you're learning more. Meron ka mga interest ngayon na gusto mong i-explore pa, pwedeng sa workplace mo, sa business mo. Pwede ring merong ipapamana sa iyo na kaalaman na maaari mong magamit para mapaunlad yung sarili mo. Example na lang, recipe, 'di ba? Recipe ng lola mo or ng parents mo, ng nanay mo about paggawa ng puto or paggawa ng leche flan or any recipe for anything that you can use for business, 'di ba? Parang any secret recipe. Oo, na magagamit mo. Oo. And then, some of you naman, meron na kayong knowledge. Ngayon, ini-enhance nyo lang. Gusto nyo lang mas madagdagan pa yung inyong kaalaman. Pwedeng iba, mag-aaral talaga, literal. Pwede namang self-study. Wow! Oh. Sagittarius, Sagittarius, may abundance dito. Yes, ang ganda. Ibig sabihin yan, whatever you need will be given to you. Ano man yung mga pangangailangan mo, ibibigay sa'yo. That's what abundance means. It doesn't mean na parang ibubuhos sa'yo lahat-lahat kahit hindi mo kailangan. So, kung kailangan mo, meron. Yung iba sa inyo, if you are into agriculture or mahilig kayong magtanim, ayan, so magandang ani. Hindi kayo nauubusan ng pangangailangan ninyo, nandyan. You have the resources. Overall energy, the 5 of Cups. May malungkot. Kasi may nawala sa kanya. Can be a person or gamit, bagay. Importante sa'yo to eh. Kaya lang, minsan kasi 'di ba nag-focus tayo sa mga bagay na nawala sa buhay natin. Hindi na natin nabibigyan ng pansin kung ano yung meron pa tayo. So maaring yun yung kailangan yung i-reflect sa inyong sarili na you will find more options kung lilingon ka lang sa ibang side. Your challenge is the Ace of Wands. Merong sa inyo rito na nahihirapan magsimula. Pwede kasing challenging. Actually, yung pagsisimula naman, medyo mahirap talaga yan. Lalo na kung yung nagda-doubt ka sa sarili mo. Let's say, pag nanegosyo. Siyempre, mahirap magsimula. Isipin mo, parang baka hindi maging successful, baka masayang lang yung pera ko, baka hindi ko kayanin, yung mga ganon. So, yun yung nagiging reason parang hindi mangyari or hindi magsimula yung gusto mong simulan. So, you really have to
Ikaw mismo yung magtitiwala sa sarili mo. Oo. Assure mo yung sarili mo na kaya ko 'to. Kasi meron ditong exciting new beginnings for you, eh. Tignan natin saan area of life 'to. Fifth house o sa creativity ninyo. Puwedeng meron kayong talent, skill set na gusto niyong i-explore, gawin yung negosyo. So, just do it. Sa ano naman, opportunity, ang ganda, the sun. The sun is about happiness, confidence, blessings. So, yung iba, may opportunity kayo na magka-baby. Kung interest nyo yan, magkaroon ng baby. Pwedeng sa family nyo or a new member of the family. Yung iba naman, meron talaga kayong magandang harvest. Yung mga itinanim nyo, makikita nyo na yung resulta. And the results are positive na kung saan mapapasayaw ka sa resulta nito. Yung iba kung kayo nag-exam, pasado kayo. Yung iba naman, kung kayo ay merong projects, successful yung project ninyo. Your blessing, judgment. May bagong direction ka na tatahakin. Direction na kung saan mas magiging masaya ka, mas magiging fulfilled ka. This is also rebirth, bagong ikaw. You have a lot of, kumbaga marami ka nang na-realize sa buhay mo kung ano yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo at alam mo kung ano yung makakatulong sa'yo. So, yung mga hindi makakatulong sa'yo, bibitawan mo na yon at magpo-focus ka doon sa kung saan mas mag-i-improve ka, mas lalago, mas uunlad. At least na-realize mo na, 'di ba? Okay, so money, career, finances, you have the Knight of Swords. May mga aasikasuhin ka, mamadaliin. Yung iba, mag-a-abroad ata kayo, no? Or pwedeng may mga paperworks kayo na aasikasuhin, dokumento na kailangan yung ayusin, passport, ano-ano, kung ano-ano pang mga requirements. And also, yung iba, kung meron kayong business, nag-e-expand yung business ninyo na pwedeng hindi na lang siya local, international na. No? Yung tipong pwede ka nang makapagbenta sa ibang bansa. Yung iba naman pwedeng virtual assistants. Ba't ko nasabi yung virtual assistants? But, it's like parang digital nomad na lifestyle na tipong hawak mo yung oras mo. Nakakapagbakasyon ka anytime you want. Pero, nakakapagtrabaho ka rin anytime you want. And then, your love life. 3 of Wands. Wow! Meron talagang baby. May mabubuntis sa inyo. O syempre, kung wala ka namang kakayahan magbuntis, baka yung partner mo yon, okay? Or kung sino man. Kasi minsan may magko-comment, sasabihin, paano ako mabubuntis? Lalaki ko, natural. Natural, di ba? Common sense. Oo. So, pwedeng sa family or ikaw to. Or your partner. And I also see, kung hindi man to pagbubuntis, meron ditong someone who's very attractive. Oo, merong person na habang tumatagal, nagugustuhan ka niya ng nagugustuhan. So, parang nag-grow yung feelings ng person na to towards you. Kung crush ka nito, gagawa to ng paraan para maging close kayo. Pay attention to your finances. So, mag-ingat sa pag-handle ng kaperahan ninyo. Opportunity or windfall, ang ganda. So, merong opportunity coming in. I feel like this is about your finances, your career path. And then, fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. So, if merong person na significant sa buhay mo,
Pwedeng ito ay foreigner, pwedeng boss mo, or someone na medyo nakakatanda sa'yo. Pwedeng parent mo. Oo. Let's see what else. Heart medicine, let go of that which does not serve your highest good. Yes. Ito na nga yun. You will be blessed more when you let go of anything that is no longer serving your highest good. Kasi ibig sabihin yan, mas nag-open ka ng spaces for new experiences, new things, kasi ni-let go mo na yung mga hindi mo na kailangan. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.